Nakikinig ka ba sa radyo? Hindi. Nakikinig ka ba sa radyo? Hindi. Nakikinig ka ba sa radyo? Hindi. Ano po yung pinakikinggan ninyo? Energy FM. Energy FM? Energy FM. Istasyon sa radyo yun ah. Huwag mong sabihing radyo! Sabihin mo, energy! 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 106.7 Energy FM. Kung gusto mo ng legit na chika, eto na yun! Chika! Walang filter, walang edit, Chika! hindi ito fake, hindi ito late. Chika ni Sisa! Lahat ng ganap sa showbiz pag-uusapan natin dito. May nag-break, may nagkabalikan. Tara at pag-usapan. Kung ano man ang chika, alam na ni Sisa. Ito ang Chika ni Sisa. Chika! Ni Sisa! We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin na radyo, sabihin mo Energy. Sa magandang hapon pa rin po Metro and Mega Manila. Sa lahat pa rin po ng mga nakatutok sa I Love Cut Encarnacion Salons. Ayan, sa lahat ng kanilang mga branches here in Metro Manila. Isang magandang hapon po sa lahat ng kanilang mga customers na nagpapaganda ngayon dyan sa loob ng I Love Cut Encarnacion Salon. Sabi nga ng I Love Cut Encarnacion, ganda for everyone. Ganon, diba? Isang magandang hapon din po syempre sa lahat ng ating mga pangga dyan sa May Paco, Maynila. Isang magandang hapon din po sa inyong lahat. Sa mga taga East and West Grace Park, Caloocan. Isang magandang hapon po sa inyong lahat mga pangga. Gulat kayo, no? May isang pangga natin dyan ang nagpadala ng mensahe na marami daw nakikinig dyan sa East and West Grace Park. Tama nga. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang hapon. At syempre dahil kulang na tayo sa oras na ko, eto na. Sagad-sagarin na natin. Gusto mo yun? Gusto ko yun! Isagad na natin ang ating pangalawang Chika! Nakakaloka, hindi ba? Dahil nga kamakailan or ilang buwan na nakalilipas, buhat nang umingay ang pangalan ni Bella Padilla sa mundo ng showbiz dahil nga sa kung ano-anong balita patungkol sa kanya, na kasi hoda nga daw na marami siya nakakagalit, marami nang hindi nakakasundo, kung kaya tinapos ang kanyang karakter doon sa Blood vs. Duty dati na teleseryeng kanyang kinabilangan dahil nga nagkakaproblema. Pero ngayon, mukha yatang taliwas naman yata sa sinasabi na si Bella nga ba isang atichona, primadonna, may mga ganyan. Kasi, kumbaga dinipensahan naman siya ng kanyang ka-partner ngayon at makakatrabaho sa pelikulang Life After You under Viva Films na si Miss Maricel Soriano ang nag-iisang diamond star ng Philippine cinema. O, dahil pinasinungalingan naman niya dahil may nagtanong kay Inang Maria. Sabi nga niya parang tinanong si Inay na kamusta pakikipagtrabaho kay Bella Padilla, na agad naman niyang sinagot na ang sarap katrabaho, okay siyang katrabaho at mabait naman na bata. Oy, naku, nakakalo. So, ibig sabihin yung mga nagsasabi pala dati sinungaling. So, sinungaling kayo, ganyan. Kasi ayon kay Inang Maria okay naman daw, wala daw silang ginawa dahil sa katatapos silang na press con kamakailan. Para nga sa kanilang pelikula na mapapanood this coming September 9 sa mga sinehan nationwide ay parang pinabulaan na naman ni Inay Maria, Maricel Soriano, yung mga napapabalita na may attitude, mahirap katrabaho, ang dami nakakagalit. Or sabi naman ng ilang mga netizen, baka naman natakot lang makrompal ni Maricel Soriano dahil alam naman natin, 'di ba? She is a very respectable actress, 'di ba? Sa mundo ng Philippine industry, 'di ba? Ang nag-iisang diamond star na lalo pat pagdating sa sa mga nakakatrabaho niyan, ayaw niya yung
mga unprofessional. Nataliwas naman sa mga lumalabas na balita against kay Bella Padilla nang siya ay maka-experience. Siyempre, katrabaho niya dito. Marami naman din na nagsasabi na baka pinaprotektahan lang din ni Inay Maria. Kasi siyempre, 'di ba, meron silang pelikulang papalabas. Alam nga naman sabihin niya, 'di ba, sa interview na hindi bruha yan o mga ganyan. Hindi mo bubruhain! Grabe. Diba? Hindi. Parang siguro lang talaga, oo, baka nandun lang, baka naman kasi, depende sa kaharap, ganon. Kasi nga naman, Marcel Soriano yan, diba? Maski naman ako, hindi ako a-attitude dyan. Takot ko lang masampal, diba? Pag umatitsyon ako sa harap ng isang Marcel Soriano na, first of all, when it comes to work, very professional, very punctual yan. Laging one take yan. Ayaw niya na nagte-take two. Yan ang mga records ni Inay Maria. 'Di ba? Na parang dati may nakatrabaho nga siyang aktor na napabalita, pero wag na natin pangalanan na naimbudo daw ang Inay Maria kasi parang nakailang take na hindi pa umiiyak, 'di ba? Yan ang pinaka-hate ni Inay Maria. 'Di ba? Yung mga tipong very unprofessional, although yung aktor na kanyang ka-eksena na ito ay kilala naman at talagang alam mo yung sasabi mo nga kabilang na rin siya sa A-lister artist. O, diba? Pero hindi makaiyak. Ganyan kasi marami na kasi ngayon dito sa showbiz na ganyan, 'di ba? Yung mukha lang pero walang talent. Hindi yun yung topic. Si ano lang, si Bella Padilla na dinipensahan na nga. So, ibig sabihin, pinasisinungalingan ni Inay Maria kung ano man namang naglalabas ang balita. Kasi never naman nagsalita si Bella Padilla about it, diba? Hindi naman niya din yung mga panahon na pinupupog siya ng mga negatibo during the Blood versus Duty days, diba? Na kasi yung pakikialam daw, halos na blind item na siya, pero hindi siya nagsalita. 'Di ba? Dinedman niya ang lahat, 'di ba? Na kumbaga parang baka ito nga may katotohanan naman siguro kasi syempre coming from a very credible at talaga nga naman award-winning actress si Maricel Soriano, 'di ba? Ng bonggang-bongga. Yun lang naman din ang masasabi ko, 'di ba? So, antayin na lang din natin. Malay mo pagkatapos ng pelikulang 'to, 'di ba? Magkaaway. Charot hindi. Mag-away. Hindi sila mag-aaway. Diba? Ng bongga. Pero yun, diba? Antabayan na lang po natin. Lalo pat may papalapit silang pelikula this coming September 9. Ulitin ko ang Life After You. Diba? Bukas pag-uusapan natin dahil nagsalita na si Bella Padilla kaugnay sa tampuhan di umano nila Angelica Panganiban at Kim Chu. Well, bukas natin pakatutukan yan sa programa na nag-iisang napakagandang bakla sa balat ng radyo. Ako po si Kapitana Sisa at eto pa rin ang Chika ni Sisa. At susunod na po ang ating MX3 stories na hatid sa atin ng MX3. Dito ako, Believe. Panibagong kwento na kapupulutan natin ng inspirasyon at syempre, paano nga ba siya nagsimula at paano siya nakabangon sa kung ano mga pagsubok ang kanyang pinagdaanan. Malalamat maririnig natin yan in just a short while kasama si DJ Jimbo and DJ Sheena. Muli po, tuloy-tuloy po muna ang ating tugtugan. Syempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy!